dito attorney sa three-term school calendar, ano po ba ang posisyon ng DepEd CamSur dito nga po sa three-term school calendar? Nakakatulong ba ito attorney sa learning recovery o mas nakaka-stress sa mga student at teacher, Attorney Bogs? Bubukier, meron na tayong pinalabas na DepEd Order number 9 series of 2026 noong April 16. So ibig sabihin Bubukier, tuloy-tuloy na talaga itong 3 semester natin at yung mga yung DepEd Camarines Sur naman, dahil sabi ko nga palagi tayo ay implementing unit lang ng Department of Education at hindi tayo ang gumagawa ng pulisiya. So kung ano ang ibinaba sa atin ng Department of Education Central Office, yun naman ay ating ipapatupad sa best or ayon sa nakasulat sa DepEd Order. Kaya ngayon, dahil may DepEd Order 9 na Bubukier series of 2026, ibig sabihin meron na tayong babasihan ng pagpapatupad ng trimester. May nakalagay na po talaga dyan Bubukier na mga schedule para sa ating gabay sa ating mga nakikinig ngayon, sa mga taga-subaybay po natin. Meron na po dyan na example or set ng example para sa pagbibigay ng mga schedule sa bawat asignatura ng mga pampubliko ang paaralan natin. So ang mga private school, they can also follow the same. Ayun nga lang, dapat ay aprobado ng Department of Education. So meron na tayong in place Bubukier. Kaya ang mga taga-Camarines Sur na nakikinig ngayon, hindi na tayo pwede magsabi na kung matutuloy ba ito o hindi, dahil tuloy-tuloy na po ito dahil meron na tayong nailabas na DepEd Order number 9 series of 2026. Kaya sa pagbubukas Bubukier ng klase sa June 8, 2026, gagamit na po tayo nitong bagong trimester system ng Department of Education. Okay po. Ito attorney, kine-question kasi ng ilang mga kongresista na nawala na daw yung summer vacation ng mga bata. Ngayon attorney, totoo ba attorney na mas maikli na ang bakasyon ngayon compare sa dating June to March calendar? Ilang weeks na lang ba attorney ang break, Attorney Bogs? Inilabas Bubukier na bagong school calendar natin ngayong school year 2026-2027. Magsisimula ito Bubukier ng June 8, 2026 at magsasara ng April 8, 2027. So simula April 9, 2027 Bubukier ay simula na ng summer vacation ng mga bata hanggang sa bagong school year 2027-2028. So hindi naman Bubukier na apektuhan dahil meron din tayong sinusunod na school calendar system Bubukier at yung number of school days ng ating pong mga paaralan ay nakabase doon. So hindi tayo pwedeng bumaba o hindi rin naman tayo pwedeng lumampas sa itinakda lamang ng batas na number of school days. So para sa kaalaman ng lahat, dapat po hindi lalagpas sa 220 school days sa isang buong school year. Sa 2026-2027, ayon sa inilabas na DepEd Order 9 Series 2026, aabot lamang po ng 200 days ang ating pong mga araw ng pag-aaral ng mga bata. So, ang summer vacation nila simula April 9, 2027, babalik naman sila June na ng 2028. Okay po. Ito, attorney, paano ba attorney yung magiging epekto nito sa mga teacher? Kasi sabi attorney ng ACT Teachers Party List, mga ganon, wala na raw pahinga kasi halos buong taon na ang pasok, mga ganon yung sinasabi nila eh. May overtime babaan niya ang mga teacher, service credit, ang mga teacher, especially dito sa CamSur. Ano ang take nyo doon, attorney? Well, ngayong mga panahon Bubukier, ang mga teachers ay naka-uninterrupted vacation. Ibig sabihin, simula ng pagsara natin noong March 31, 2026, mula April 1 hanggang May 1, yan po ay tinatawag natin na uninterrupted break. Ang mga teachers ngayon ay nasa kanilang full summer rest ng 1 month. Wala sila pong training na patawag, hindi sila po ipinapatawag sa anumang training hanggang po yan sa May 1 na kung saan talaga naka-devoted ang time nila sa pagpapahinga o di kaya naman ay nasa kanila kung sila ay lumabas ng bansa, nagbakasyon,
dahil ang April 1 to May 1 po ay uninterrupted vacation. So hindi po pwedeng sabihin na wala nang pahinga ang mga guro. Actually ngayon naka-uninterrupted sila, hindi po natin sila inuukupa sa anumang activity dahil alam po natin at inirerespeto nila natin na sila po ay nasa pamamahinga this time. Okay po yun. Ito attorney, maitanong ko lang. Dito kasi sa Kamsur, syempre, lagi tayong binabagyo. If ever naman attorney, makakatulong ba itong 3-term para sa mas flexible ang class suspension o mas nagiging problema siya kasi siksik ang calendar natin, Attorney Bogs? Ang ibig sabihin ngayon, Bumbukier, sa dito sa 3-term calendar natin, meron talaga tayong tinatawag na instructional block. At doon sa portion ng instructional block na yun, Bumbukier, wala dapat doon interruption. Wala dapat mga lokal na activity mula sa mga paaralan, sa division, sa region, na ipapasok doon sa tinatawag natin na instructional block. Hindi kasi katulad, Bumbukier, ng mga panahon na kung saan kahit oras ng instruction, biglang mayroong mga activity ang munisipyo o di kaya naman ang syudad at kinakain noon yung araw ng mga pagtuturo. Kaya ngayon, Bumbukier, sa bagong 3-term calendar, wala po dapat na mga schedule sa loob ng instructional block. Gagawin po dapat yung schedule na yon doon po sa doon sa break ng semester. Kaya dapat po pag-usapan talaga yan, pag-isipan maging ng mga lokal na gobyerno ng ating pong mga munisipyo at syudad na merong mga schedule sa panahon ng instructional block na hindi po dapat kainin ng mga schedule na yon ang mga schedule ng ating pagtuturo. Kasi yun talaga ang numero 1 na kumakain ng mga schedule natin at nakakasira sa instructional. Halimbawa na lang, Bumbukier, kung mayroong halimbawang ang tawag nito, parada ng Agosto, June nagtuturo, July tapos kalahatian, maingay na kasi may parada, nagpa-practice na para sa parade, merong drum and lyre corps, merong DLC. So naapektuhan na noon yung pag-aaral ng mga bata kasi maingay na ang paligid. Kaya kinakailangan na wala dapat interruption na ganyan sa mga panahon na ang mga bata ay nandoon sa instructional block. So gagamitin po nila yung tinatawag natin na break period after the instructional block. Yun po dapat ang mga okasyon. Ngayon, kung meron namang mga pagdiriwang, like for example, Bumbukier, magkakaroon ng local na pagdiriwang, i-incorporate lamang dapat siya purely sa mga lessons at hindi dapat kinakain yung isang buong araw para isuspende ang klase at bigyang daan yung isang okasyon. Okay po yun. Very well said, attorney. Dito, attorney, sa part naman ng halimbawa lang, attorney, kung ibalik sa 2-SEM calendar, ano ba, attorney, yung sa tingin nyo mawawala dito sa matatag curriculum? handa po bang mag-adjust ang division kung magbago ulit ang policy, Attorney Bogs? Oo, Bumbukier. Tayo naman, Bumbukier, ay flexible naman tayo. Lalo na ay bumabalik, minsan gi-introduce ng mga innovation para nga ma-address yung learning gap ng mga bata. Kaya kung sakaling ibalik naman siya, Bumbukier, at gawing itong apat na periodical quarter na tinatawag natin, tayo naman dito sa DepEd Camarines Sur ay malugod na makikipagtulungan dahil alam naman natin na dapat pinag-uusapan ang anumang proyekto, inobasyon man ito o pagbabago sa ating curriculum. Kinakailangan talaga, Bumbukier, ang pag-uusap at dapat may malawak din na dissemination dito upang sa ganun ang lahat ng mga mag-aaral natin, mga magulang at ibang mga stakeholders ay nakakaalam. And sa ganun, pag mayroon pong nagtatanong ay naipapaliwanag. Kaya malaking tulong, Bumbukier, yung mga ganitong panayam katulad ng Bumbu Radio at tayo ay nagpapasalamat dahil nakakatulong po kayo para maipaunawa sa ating pong mga mamamayan kung ano ang mga bago at na dapat nating sundin ng mga pagbabago na isinasagawa ng kagawaan ng edukasyon. Opo, iyon. So ito, Attorney Bogs, bilang Division Information Officer nitong DepEd Kamsur,
Ano ba attorney yung ano, yung pinakamaraming reklamo na inyo pong natatanggap mula sa parent ngayong, nag-end na o yung, halimbawa kapag nag-e-end yung school year, may ano, sa fees, calendar o iba pa, ano ba attorney yung mga reklamong natatanggap natin? Well, tama ka dyan, Bubukir. Depende din sa panahon at okasyon ng Department of Education ang reklamo. Kasi kapag mga panahon na yan ng graduation exercises, yun na yung tungkol sa mga bayarin. Kapag ngayong nag-opening of classes, ang nagiging naman natin dyan ng mga concern, yung hindi pa na i-forward yung record ng mga bata, lalo na yung mga galing sa private school, hindi ma-forward sa public school, and then yun pala meron pang mga bayarin na dapat i-settle yung bata sa private school, kung kaya't yung private school hindi pa naman na to turn over yung tinatawag natin na SF or school form na kailangan naman ng public school. Yan ay sa pagbubukas ng klase o di kaya naman dun sa mga transferee even from public school to another public schools. Yun din na yung mga transfer credentials na kung saan ay idinadaan na lang ngayon sa pamamagitan ng LIS Bumbukier. Sa ating pong mga magulang, wag na dapat ninyo pong nire-request ang mga transcript of record ng mga bata, lalo na kung ito ay sa DepEd pa rin lang naman at lilipat sa panibagong paaralan, kasi kung nag-transfer, naglipat ng bahay yung mga magulang, so yung mga anak din maglilipat ng paaralan. Ang movement po ngayon ng mga documents sa Department of Education ay sa pamamagitan na ng LIS or yung Learner Information System. Wala na dapat pong ikinakatakot ang ating mga magulang na ang kanilang mga anak ay di makakagraduate or ang mga record hindi ma-turn over kasi hindi na po yan dumadaan dapat sa kamay ng mga magulang. Wala na po dapat na transfer of credentials through hand carry. Ang mga magulang dapat po ay at ang mga paaralan, sila na po ang magdadala sa kanila sa pupuntahang eskwelahan ng record sa pamamagitan ng pag-send po nito, sa pamamagitan ng mga courier natin at kung hindi naman through movement doon po sa LIS. So, yan po dapat ay malinaw na sa atin upang mabawasan ang mga reklamo na hindi daw nako-confirm dahil hindi pa dinadala yung transcript of record na kung saan ay pwede namang online na or through post office. Bumbukier. Okay po yun. Eto attorney, maisingit ko lang na katanungan. Siyempre, ilang araw na lang or buwan, magpapasukan na naman. Ano attorney yung mga siguro mga paghahanda natin ngayon? And siyempre, yun, may date na ba attorney kung kailan mag-uumpisa yung brigada, mag-uumpisa yung enrollment, attorney Bogs? Ay, opo, Bumbukier. A week before the opening of classes po natin, ang opening of classes ay sa June 8. A week before June 8 po, yun ang ating brigada eskwela sa mga pampublikong paaralan natin, both elementary and secondary. At yun na din po yung panahon para kung sakaling meron pang hindi mga nakapag-enroll during the early registration, ay tatanggapin din po natin yung ating mga bata, mga pag-aaral na hindi pa nakapag-enroll para sa early registration po natin. Pwede na po dyan ipalista ang mga bata. So yan na po ang mga nakalinya natin, Bumbukier, na schedule upang sa ganun ang ating mga nakikinig ay maitala na at huwag na pong kakalimutan nang sa ganun ay hindi mahuli ang mga bata para sa pagbubukas ng klase sa June 8, 2026. Okay, yun. Ito, attorney, kung may parent o halimbawa kung may magulang tayo na nakikinig ngayon at yun nga, kung may naranasan o naranasan nila na hindi pinasama yung anak nila noong nakaraang graduation dahil nga may dapat pang bayaran. Ano ba attorney yung mai-a-advise nyo sa kanila na dapat nilang gawin? Saan ba sila pwedeng magreklamo if ever, attorney Bogs? Yan, pupunta lang po kayo sa atin sa division office o di kaya naman ay maaari niyong hanapin yan sa aking Facebook. Yan mismo ang pangalan ko kung sakali po na meron kayong nais ipapatid. Just send us a DM or a direct message para nang sa ganun ay ma-address po natin kung sakaling mayroon po kayong mga nais na ipaabot patungkol po sa operation ng ating mga pampublikong paaralan sa lugar po niyo. Opo. Ito pala attorney, naisip ko lang kasi ito I think nag-viral ito noong nakaraang kasing graduation. Yung isang school dito sa
I think dito sa Partido area, yung isang school diyan, hindi ko na lang babanggitin. Yun nga, hindi pinasama sa graduation attorney yung isang bata, though honor student pa naman ito. Kasi ano daw, hindi daw po naka-proper attire o hindi naka-proper yung gupit. Ganon yung issue, attorney. Ano yung stand dito, attorney, ng DepEd? Tama ba, attorney, yung ganon na hindi ka pinasama kasi hindi ka bagong gupit? Ano ka, yung parang ano ng itsura, dapat daw clean cut. Ano yung ano doon, attorney, ng DepEd? Tama ba yun, attorney? Well, Bobo, Kier, meron naman talaga mga panuntunan ang mga private schools. And when it comes to administration ng mga private school po natin, yun po ay sa kanila na pong mga private school. Kaya ang atin lang po dahil ang ating pong DepEd ay more on supervision ng ating pong mga pampublikong paaralan, kung kaya ng mga pribadong paaralan, wala po tayong administration sa mga pribadong paaralan. That's why po, kinakailangan natin na malaman kung yung bang panuntunan nila ay beyond doon sa panuntunan na isinasaad. Pero kung within yon, nasa administration na din kasi Bumbukir yung pagtatalaga. Kaya dapat po ang mga pribadong paaralan po natin, kung meron po kayong mga policies na katulad ng sinasabi niyo Bumbukir na proper haircut, proper dress code, at kung ano pa man po, dapat po ito ay well-informed ang ating pong mga paaralan, ang mga stakeholders ng paaralan, lalo na yung mga magulang. Yun dapat ay nakasaad po, properly oriented yung magulang, lalo na po yung mga bata ng tamang asal na hinihingi po natin sa kanila. So dapat po yun ay well disseminated ng mga private schools po natin nang sa ganun ay informed at merong kaalaman yung mga bata. Kaya mahalaga din nga po Bumbukir, kahit sa public school Bumbukir, na dapat yung kanilang mga do's and don'ts pagdating po sa policy ng child protection, maging ng anti-bullying, dapat po yan ay nakapaskil sa paaralan. Ako nga, sinasuggest ko na dapat pagpasok pa lang ng campus, nakapaskil na through itarpaulin or kung ano pa man na pamamaraan na ma-disseminate iyon at magpa-meeting sa mga magulang maging doon sa mga bata. That's when it comes to administration ng private school. Now, tayo sa public, sa DepEd, kasi ang DepEd Bumbukir ang nagbibigay ng permiso sa mga private school para mag-operate. So, doon naman tayo pumapasok sa monitoring and supervision lamang. So, dapat ang ating pong mga nagsasubmit din sila ng mga handbook ng kanila pong mga policies pagdating po sa mga discipline policies nila upang makita natin kung yun ba ay beyond doon sa nire-require ng kagawaran pagdating doon. So, dapat malinaw Bumbukir. Kung hindi pinapag-graduate, dapat malinaw. At palagi po natin kasing titingnan Bumbukir, at the end, ang pinaka-best interest ng bata, yun po dapat ang ating titingnan. So, pag ganyan ba na hindi natin pinapasok at hindi natin pinagraduate o hindi natin or binigyan natin ng disciplinary action yung bata, will it give them? Magbibigay ba yon ng tinatawag nating best interest sa kanila? So yun po ang iwiwi ng ating mga private schools kapag nagpatupad ng mga polisiya patungkol sa mga bata at sa pagdidisiplina nito. Pero ang batas mismo natin at ang DepEd Order 88 Series of 2010 pagdating sa private school, ina-allowed po ang mga private school na mag-set ng kanilang panuntunan pagdating sa discipline. But it should be within the bounds of the law also. Opo, yun. Very well said, attorney. At least nalinawan po ang ating mga nakikinig ngayon. Anyway, attorney, ito dahil malapit nang maubos yung ating oras sa atin pong linya ng communication. Siguro, attorney, ano na lang po ang inyong maiiwan na mensahe sa atin pong mga nakikinig ngayon ng mga mag-aaral, magulang, and even mga teacher regarding po dito sa ating pinag-usapan? Sige po, attorney, bigay ko ulit sa inyong linya. Maraming salamat Bumbukir at of course nais po nating ipabatid na sa pagsisimula natin ng school year 2026-2027 tayo po ay gagamit na ng 3-term
school calendar in basic education. At sa ating pong mga guro na kung saan ay meron pa ding mga agam-agam, though hindi naman natin bumukir inaalis yung tinatawag nating resistance to change. Meron naman talagang mga ganon na sa pagpapago, pero ang mga resistance, pero bigyan muna natin ng laya o bigyan muna natin ng panahong tanggapin ang mga pagpapagong ito at tingnan natin kung ano ang magiging epekto nito sa ating pong mga estudyante at nang sa ganun ay makita natin kung meron ba itong magiging improvement o wala. Kaya sa ating pong mga principal at sa ating pong mga guro, sa May 6, 2026 Bomboquier, may schedule ang mga school head ng online training para dito sa bagong 3-term calendar na sponsored ng Department of Education. Huwag pong kakaligtaang dumalo upang sa ganon ay first hand yung maririnig mula sa ating mga speaker ang kaukulang implementation nito pong bagong 3-term calendar. At syempre sa mga guro po natin, umasa po kayo na from time to time magkakaroon naman ng mga patawag sa inyo upang ipaliwanag ng masinsinan itong bagong curriculum at bagong calendar Bomboquier. At syempre Bomboquier, meron din tayo ngayon na training para sa mga grade 6, grade 9, and grade 10. Doon po yan sa huling tranche ng bagong curriculum natin o ng bagong revised K-10 curriculum na ipinapatupad po natin. So yan ang mga asahan at syempre sa mga mag-aaral while you are enjoying your vacation, please take good care kasi inaasahan po namin kayo na babalik sa pagbubukas ng klasihan. Maraming salamat Bomboquier sa panahon at oras na pinagkaloob sa DepEd Camarines.